Sa challenge kapag winter or fall, especially winter, ay yung pagpawisan ka. So indoor workout na lang yung magagawa mo. Kasi nga napakalamig sa labas. At kailangan magsuot ng jacket kahit indoor. Whew. Isa sa pakinabang ng mag-exercise natin ay yung katawan natin ay nagre-release ng tinatawag na dopamine o happy hormones. Sinesend daw sa brain natin ng hormones na yon na satisfied ako doon sa ginagawa ko ngayon. So syempre, dahil may satisfaction, merong happiness. Mahirap talaga kung hindi tayo nag-exercise. Bukod sa syempre, nagiging fats yung mga kinakain natin sa katawan natin, yung feeling ng satisfaction ay wala sa atin. Kaya tayo malata or even yung mood natin ay hindi maganda o malungkot tayo. Same thing sa spiritual life natin. Naranasan nyo na ba yung okay naman lahat, wala namang problema sa'yo, maayos naman lahat, pero parang hindi ka okay o hindi ka pa rin masaya? Kahit sabihin na natin na meron na tayong bagong buhay sa Panginoon. Kasi hindi naman lang kasi yung pagtanggap ang mahalaga, yung pagtanggap kay Jesus. Kung talagang totoong tinanggap natin kasi si Jesus, ibig sabihin disciple niya na tayo o tayo ay tagasunod niya. At bilang disciple, kailangan nating kumilos o gumalaw kasi may mga inuutos siya. At madalas, parang walang joy o saya sa spiritual life natin. Kasi nga, hindi natin wino-work out yung ating pananampalataya. At yun yung sinabi ni Paul na you work out your salvation. I-work out natin yung salvation natin. Hindi sinasabi ni Paul na kailangan mong pagtrabahuhan para maligtas ka. Ang sinasabi niya doon, tayo na mga naligtas na, kailangan makita, i-work out natin, makita sa buhay natin na tayo ay naligtas na. At mangyayari lang yung kung i-apply natin yung salita ng Diyos na narinig natin. At madalas, parang natatabangan na din tayo sa pagpunta sa church, discipleship, o pakikinig ng salita ng Diyos sa anumang platform. Kasi nga, nagiging taba lang siya sa espiritu natin. Sabihin, napapakinggan natin, naintindihan natin, pero hindi natin ina-apply. Parang yung sa katawan natin. Kapag kain lang tayo ng kain, na wala tayong ginagawa, hindi tayo kumikilo, nalalata tayo, at naapektuhan yun yung mood natin. Yung spiritual life natin ay ganun din. Kailangan niyang kumain ng salita ng Diyos, yes, pero kailangan mong i-apply ito para maranasan mo yung kapangyarihan ng pananampalataya mo at magkaroon ka ng satisfaction sa buhay natin. At napakahalaga nun. Yun yung sinasabi sa Bible na kung may pananampalataya ka pero hindi mo ina-apply yung pananampalataya mo sa buhay mo, yung pananampalataya mo ay patay. Ang ibig sabihin nun ay walang kabuluhan, walang kwenta. Kahit ipaglandakan natin sa buong mundo na tayo ay kay Kristo, pero kung hindi nakikita sa buhay natin, wala rin. At nagsasalita ako sa harap nyo ngayon dahil nakita ko talaga yung pagkakaiba ng hindi ina-apply yung salita ng Diyos sa ina-apply. Dahil yun nga, matagal akong nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ko nakita talaga yung halaga niya, yung value ng Word of God kasi nga hindi ko ina-apply sa buhay ko. At nanlalata lang ako, hindi ko siya na-enjoy, hindi ako masaya. Especially, syempre, wala akong relasyon sa Panginoon dahil hindi ko naman talaga ina-apply sa buhay ko, hindi ko nararanasan talaga yung kapangyarihan niya. Kasi lahat ng nakasulat sa Bible ay mararanasan natin kung susunod tayo sa Panginoon sa mga sinasabi niya. Lahat naman sa lahat ng aspeto, di ba? Kahit naman gaano kataas yung pinag-aralan mo, example, nag-doktor ka,
lahat na inaral mo na, kung hindi mo i-apply, hindi mo may enjoy yung pagiging doktor. Hindi ka naman talaga naging doktor by experience, by theory lang. And same thing sa lahat, sa pagiging arkitekto o pagiging lawyer, isa sa talagang masasabi natin na tayo ay talagang ganap ng doktor o ganap ng abogado, ay ganap ng engineer o architect. Sabi mo na magaling kang karpintero o magaling kang tubero, hindi naman talaga masasabi na talagang ikaw ay bihasa sa aspeto na yon unless meron kang resulta. At hindi naman malalaman kung ano yung resulta mo kung hindi mo i-apply kung ano yung natutunan mo o ano yung alam mo. So ganun din sa pananampalataya natin, hindi malalaman ng mga tao na totoong ikaw ay kay Kristo kung hindi mo i-apply yung sinasabi niya sa iyo. At ang sabi nga ng Panginoon, maging wise tayo at hindi mangmang. Tulad ni Adan. Alam ni Adan kung ano yung utos ng Diyos pero hindi niya in-apply, hindi niya isinagawa, hindi niya sinunod. Kaya kung tayo ay makikinig lang din ng salita ng Diyos, para tayong isang mangmang na nagtayo ng bahay sa buhangin, pero kung tayo ay makikinig at isasagawa natin, pisikapin natin na isagawa, i-apply kung ano man ang sinasabi ng Panginoon, isa tayong matalino o wise una sa kanyang harapan. Kasi tayo nagtatayo ng bahay sa bato. Yung bahay na yon ang simbolo ng ating buhay. Lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok. Walang exempted sa atin. Mananampalataya ka, disipulo ka ni Jesus o hindi, wala exempted sa atin. Pero yung magsasagawa ng kanyang salita na napakinggan, sila yung mananatiling nakatayo. Na kahit anong dumating na pagsubok, ito yung dahilan kung bakit ang mga totoong disipulo ni Kristo ay nananatiling masaya sa kahit anong sitwasyon ng buhay nila. Kahit anong bigat ng problema, na-enjoy nila ang buhay, nakakangiti sila at nakakapagpuri sa Diyos. Bakit? Kasi ina-apply nila yung salita ni Kristo. Kasi yung pananampalataya na yan, ang pinagmulan niyan ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung karanasan sa pananampalataya na yan ay mangyayari kapag in-apply natin o isinagawa natin, work out natin yung mga salita ng Diyos na narinig natin.